Sa gitna ng kakapusan sa supply ng LPG, tumaas ng hanggang 36 pesos per kilo ang presyo ng LPG ngayong unang araw ng Abril. May paparating namang milyong-milyong tonelada ng LPG para madagdagan ng supply, pero hanggang kailan kaya ito magtatagal? Nakatutok si Maki Pulido. Sa Houston, Texas pa binili ang 44 million metric tons ng LPG na parating sa Pilipinas mula May 15 hanggang June 1. Katumbas yan ng 20 araw na supply para dumami ang inventaryo ng LPG sa 60 araw o hanggang katapusan ng Mayo mula sa dating pang-40 araw lang. Malaking bagay yun. If you compare ourselves with India sa ngayon, hanggang ngayon wala silang product. Pero mahal na ang bili nila kaya itinaas na rin ang presyo nila ng 17 to 36 pesos kada kilo. Ngayong araw pa lang, aabot na sa halos 1,500 pesos ang kada 11 kilo na tangke ng LPG. Utay-utay pa ang price hike kaya may kasunod pa sa mga susunod na linggo. Para iwas hoarding, mismong mga nagbebenta na ng LPG ang nagbabantay kung sosobra sa karaniwan ng binibili o pinaparefill na LPG tanks ng mga customer. Alam namin ang volume requirement lang po nila. Pagka nakita po namin tumaas ang kanilang demand or yung kanilang request for product, kinokontrol po namin dahil alam namin itatago lang po nila yun. Ayon pa kay Arnel T., presidente ng Regasco at founder ng LPG Marketeers Association, government-to-government procurement ito o Department of Energy ang bumili ng dagdag na supply sa Amerika. May mga LPG supply din anyang maaring bilhin ng DOE mula Mexico at Canada. Kami pa rin po magbebenta, pero at least the product is provided by the government. We will be paying the government based on the cost at kami naman, we have to sell it to the public based on the cost of the government plus a little margin. Kahit mga LPG retailer tulad ni Maribeth, pinapayuhan ang mga customer niyang magtipid sa LPG. Konting pagtitipid po sa pagdating po sa pagluluto. Magluto na po ng hanggang, halimbawa nagsasaing ka po ng kanin, yung hanggang maghapon yun na po. Pero imbes na magluto, mas tipid para sa taxi driver na si Francisco kung o-order na lang sa karinderya ng kalahating ulam at isang order ng kanin. Lulutuin mo, siyempre dadaan sa LPG talaga. Kaya po, kumakain na lang kami sa labas para medyo makatipid. Sabi ni Marilu na may-ari ng karinderya, hindi sila kumikita sa mga kalahating order, lalo't nagmahal din ang mga sangkap ng ulam at bigas. Para makatipid sa LPG, naggagatong na lang siya. Natatakot po, yun ang pinangapangambahan ko na magsara o humina. Alin po doon sa dalawa na yun. Pag po humina, laban pa rin ang laban hanggang kaya pa. Nakakaiyak po talaga kaya lalaban pa rin. Pati supply ng diesel at gasolina binabantayan kaya hinigpitan na rin ng Department of Energy. Sa inisyo nitong operating guidelines para pigilan ng hoarding, sinabing maaring pansamantalang limitahan ang dami ng binibiling petrolyo kung kailangan. Hihigpitan din ang regulasyon sa paggamit ng mga container. Pero wala pang ibang detalyeng ibinigay ang DOE kaugnay nito at kung kailan ito ipatutupad. Muli raw bubuuin ng DOE-DOJ Task Force para mag-imbestiga at maghain ng reklamo kaugnay sa mga matatanggap na report ng hoarding. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.